Viral ang pagbisto ng isang content creator sa nagbenta sa kanya ng nakaw na alahas. Paalala ng mga otoridad, may pananagutan sa batas. Hindi lang ang nagbebenta ng nakaw na gamit, kundi pati ang bumibili. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Daniel Dayaw. Hindi lahat ng alahas malinis ang pinagmulan. Isang content creator ang nag-viral matapos ang isang tila ordinaryong pagbebenta na nauwi sa pag-amin sa isang krimen. Saan galing yan? Yan lang, yan. Saan galing? Yan, discount mo lang. Hindi na ako ma-in-snatch mo yan, oh. Sa viral video na ito, makikita ang paglapit ng isang lalaki sa nakaparadang sasakyan ng content creator na si Jolo. Mag-aalok daw ang lalaki ng gold bracelet. Naghihintay po ako sa parking yun. Tapos, kumatok siya. Nag-aalok siya ng mga... May alahas, may sing-sing pa nga siya actually nung una eh. Sabi ko, pagkita ko, alam ko ng peke. Kinausap ko, kinuwento niya kung paano niyang kinuha. Noong una, mukhang karaniwang bentahan lang. Pero kalaunan may inamin na ang lalaki, dahilan para masapak niya ang lalaki. Tinanong ko, ano to? Sabi ko, snatch ba to? Kasi pangkaraniwang ganun eh. Sobrang daming encounter na ganun. Ngayon sabi niya, oo. So inamin niya pa, tinulak na daw yung matanda, hindi nga daw nakatayo, kaya hindi na siya nahabol. So kung ngayon, nainis ako kasi alam mo na lahat naman tayo may nanay, di ba? Aminado si Jolo, nadala lang siya ng emosyon at hindi siya dapat nagpadala sa galit. Ngayong tumataas ang halaga ng ginto, payo ng mga otoridad sa mga interesadong bumili, humingi ng resibo, kilalanin ang nagbebenta at iwasan ang rush transactions. At kung nagdududa sa transaksyon, ipagbigay alam agad sa pulisya. Kung meron po tayong na-encounter na ganitong mga pangyayari, unang-una po, huwag po tayong magpapadala sa mga murang presyo na binebenta sa atin. Hingan din po natin ng mga resibo or kakulang dokumento yung mga binebenta po sa atin para po maiwasan po natin na maging biktima ng ganitong pangyayari. Babala rin ng mga pulis, maaaring managot sa batas ang sino mang mahulihan ng nakaw na gamit. Ay maaari po tayong managot sa tinatawag nating Presidential Decree Number 1612 or yung tinatawag nating anti-fencing law. Kung ito ay wala mga kakulang dokumento or ito po ay binebenta ng palihim or ito po ay binebenta sa mas murang halaga kaysa sa kanyang market price or value, ay maaari po itong nakaw. Sa huli, isa itong paalala na maging maingat, mapanuri at responsableng mamimili. Mga kapatid, Mobile Journal, Daniel Dayaw po, hatid ang mukha ng balita.